15 years na kaming kasal ng misis ko at meron kaming 4 na anak. Sa tagal namin ng asawa ko, hindi ko maiwasang magkaroon ng babae. Hanggang sa nakilala ko yung huli kong naging babae. Nagustuhan ko siya kasi simple lang. Walang arte sa katawan. Napakakalog niya at super down to earth. Akala ko lahat ng naging babae ko ay pare-pareho lang pero kakaiba talaga siya. Hanggang sa naging kami at nalaman ng pamilya ng asawa ko, pati na rin ng asawa ko ang ginagawa ko. Hanggang sa isang araw ay nagpang-abot sila ng asawa ko. Sobrang awa yung naramdaman ko sa misis ko dahil sobra niya akong pinaglaban sa babaeng yun. Pero obligasyon na lang ang nararamdaman ko sa asawa ko. Hanggang sa inaayos ko yung gusot na pinasok ko. Binalikan ko ang asawa ko at humingi ako ng tawad sa pamilya niya. Dahil alam ko na yun ang makakabuti sa amin ng asawa ko lalo na't may mga anak kami. Tinanggap naman ako ng buo ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Na imbis na maging masaya ako dahil nabuo ulit kami, ay halos gabi-gabi yung babaeng yun pa rin ang nasa isip ko. Ang babaeng minahal ko ng sobra. Sa kabila naman ng lahat ng nararamdaman ko, bumabawi naman ako sa pamilya ko at sa asawa ko. Dahil alam ko na yun ang tama. Pero nawalan ako ng kalayaan hindi kagaya ng dati. Para akong robot na parang sinususian na lang. Hindi ko rin alam kung paano ko ibabalik yung dati kong pagmamahal sa misis ko. Aaminin ko na wala akong lakas ng loob. Pinipilit kong ibalik yung dati kong nararamdaman dahil minahal ko naman siya. May mangyari man sa amin, itawag na lang ng laman lalo at lalaki ako. Para akong nakakulong sa isang relasyong walang pagmamahal. Dahil hindi ko rin naman kayang ipaglaban ng babaeng yun. Dahil kasal ako sa misis ko at may mga anak kami. At hindi na rin naman kami bumabata. At lalong alam ko naman ang tama sa mali. Gusto ko lang i-share yung kwento ko. At ready rin naman akong husgahan ng ibang tao. Letter sender, Mr. ng Pasig. Grabing revelasyon ng mga babaero. Nakakaawa rin pala yung mga pinili na hindi nila alam na meron palang ganito, no? Samantalang ang saya-saya ng mga asawa na sila kuno ang pinili. Patunay lang na sila'y mahal. Eto pala yung behind the scenes. Grabe ka, kasi napapaisip rin ako kung totoo nga talagang may pagbabagong nagaganap. Kung totoo nga bang may pagmamahal na naibabalik. Pero sa totoo lang napaka-unfair mo. Napaka-unfair yung mga manloloko kayo. Nasasaktan ka sa part mo. Ano pa kaya sa part ng asawa mo na umaasang totoo ka? Kung pinagsisisihan mo na tama ang ginawa mo dahil yun ang dapat. Ibalik mo yung dating kayo. Minahal mo siya kaya walang imposible. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Ika nga nila masarap ang bawal. Para ka lang pinatikim ng ulam na bawal mong kainin. Nasarapan ka kaya hinahanap-hanap mo. Kuya, mas masarap ang buhay na payapa kasama ang pamilya. Makontento ka na dapat sa asawa mo lalo na at may mga anak kayo. Kasi sa sitwasyon mo yan, ikaw ang gumagawa ng problema. Isipin mo may pamilya ka, dapat dun ka mag-focus. Ikaw na nagsabi, ang tanda mo na pero ang kate mo pa rin Kasi hindi naman sana mawawala yung pagmamahal at focus mo sa asawa mo Kung hindi mo ibinaling sa iba, ang focus na dapat ay sa asawa mo lang. Bakit kaya may mga lalaking hindi marunong makontento sa isang babae? Alalahanin nyo sana na walang sinasanto ang karma. Sana lang talaga yung mga sinasabi mo hindi ka malihis ng landas. Sana yung pagbabago mo talagang tuloy-tuloy na at hindi ka dapat ganyang nagsisisi ka. Tama ng paglandi mo, makontento ka na sana. Tinanggap ka ng buo, pinaglaban ka Sana iparamdam mo naman na deserve ka niya. Ngayon lang ako nakarinig na parang nagsisi sa tamang desisyon. Ano pa kayang hindi mo pagsisisihan kung ipilit mong itama ang isang mali? Sige nga, lakas mong makagago